Nandini na ulit kami ni Tay sa lawa para manghuli ho ng tilapia. At ito na yung mga boborat na amin hong inumang sa lawa. At ito na ho yung lahat ng nahuli namin ngayong araw. Pinakawalan din namin yung lahat na maliliit. Pagkakauwi, akin ho siyang pinirito at nagluto ako ng sweet and sour. Hi mga katrops, magandang buhay! Pagkagising ko ay nakita ko ay kaganda ho ng sunrise ho ngayon. Akin lamang hong inantay yung pagliwanag. At pagkaliwanag, tayo ho ay manghuhuli na ho ng isda o magpapandaw ng ating mga umang. Pagdating din sa may bangka ay tinanggal na ho namin talit. Kami sumakay na para makapunta na doon sa aming inumang naboborat. Amin muna nilagay yung gamit at nilimas para malinis yung bangka. Mamaya daw ay dadaan ang bagyong Nika. Bali, signal number 1 ho din sa amin sa Laguna. Sabi ko nga kay Itay, sana hindi tayo abutin ng bagyo din sa Alawa. Tingin ko naman ay hindi dahil pagkakagising ko pa lang ay napakaganda ng panahon, napakaganda ng sunrise. Ayan, kung mapapansin nyo, sobrang gandang pagmasdan. Sa unang angat ng boborat, meron ho tayong 4 na huli at meron ho yung isang gurame at 3 tilapia. Napakasarap ho niyan idaing. At doon naman sa gurame ay sobrang sarap ho niyan ipangat tapos ipipirito. Kaya di yan napapatawa ako sa aking boborat. Tinakita ko medyo madaming laman at tuwan-tuwa pa nga ako diyan. Pag angat ko pa lang ay nagtalo na. Higit 1 kilo na ho yan mga katrops. Kaya ako'y tuwan-tuwa. Para sa akin ay madami na ho yan. Pagkakakita mo pala ang sa mga tilapia ay sa pagkakataba. Napakasarap ipirito o kaya ho ipangat. Iyong sasabawan ng sampalok o kaya ho iyong ititinola nilaga. Ay pagkakasarap talaga. Tapos lalagyan mo ng sausawan na bagoong na maanghang. Doon sa pangatlong angat ko ay bukas na pala yung pinto. Kaya ho meron dalawang nalaglag na tilapia. Kaya nagulat ako, bakit may nalaglag ay hindi ko pa nga binubuksan yung pinto. Ayun pala, ay nakabukas na. Ay sayang, huli na nakawala pa. Pero okay lang dahil madami pa naman tayo nakuha. Dini naman ho sa pang-4 na anak. Ano ba? Anak? Ba't napunta sa anak? Angat po pala. Medyo nang hinayang ako dahil mga nagputian na at naglutangan na yung huli ko diyan sa pang-4. Sayang lang mga katrop. Medyo nangitim kasi yung tubig at namaho. Kaya na yun na nangyari diyan sa mga tilapia ay hindi na nakasurvive. Doon lang ho yun sa isang iyon. Dito ho sa isa ay puro gurame ang akin nahuli. Tapos niyan, isa na lang ho yung aming papandawin. Doon ho yun sa dulo. Kaya medyo malaki-laki ho yung aming pagsasagwan diyan. Mababa pala. At ito na ho yung last na boborat na aming aangatin. Pag-angat ko ay meron ho siyang huli na 3 piraso. Ayos na to mga katrops. Ay madami-dami na ho tayong mapapapak mamaya. Akin lamang pong pinagsama-sama yung mga namuti na para may hagis diyan sa tabi. Kasi hindi na ho iyan makakain. Hinayang lang talaga. Baka ho kasi iyan meron hong kulang-kulang mga 2 kilo. Ganyan ho talaga nangyayari lalo na at pag lumabo yung tubig. Ay nakukulangan ho ng oxygen yung mga tilapia. Pagdating naman doon sa mga maliliit at hindi pa pwedeng idaing at diyan sa mga gurame, akin ho silang pinapakawalan para mas lumaki at dumami pa yung mga gurame. Dun ho sa kubo mga katrops ay napakadami hong tinikan at gurame doon. Kaya dumadayo pa ako dito sa medyo gitna para makahuli ng tilapia. Sa pagkakagandang pagmasdan ng paglalangoy ng mga isda. Yan ho yung mga natirang huli ko pagkatapos kong pakawalan at ihagis ho yung iba. Pakawalan ay kami ho'y uuwi na ng kubo para maluto na. Ako'y nagtanong pala sa inyo kung anong masarap na luto diyan sa tilapia. At ang sabi ho ni Iris Flores, sweet and sour para maiba naman kuya. O siya, sige, dahil maganda-ganda ho yung amin na huling tilapia at masarap naman ang iyong comment at sweet and sour ng ating lulutuin. Pagkakadating namin sa Pangpang, ayan, bumaba na kami sa bangka tapos kinuha na namin yung aming mga huli. Nilimas na din yung bangka. Ano ho pa palang pwedeng lutuin diyan sa tilapia mga katroops? Ay baka naman ho iyong i-comment diyan sa comment section na mailuto ko sa susunod. Ay iyong ilagay na din kung taga saan ka para alam ko kung anong luto yun. Kung saan luto ho pala yun. Dahil nga ho merong bagyong Nika. Ayan ho ay inuwi muna namin sa kubo yung bangka kasi hindi ho amin bangka. Ayan ay amin lang hong hiniram. Kaya doon na muna namin ilalagay sa tabi ng kubo para mabilis ho namin maililikas saka magagamit. Akin na nilagay sa planggana tapos nang maisipan ko maikilo. Meron ho siyang 2 kilo at kalahati. Kung bibilin ko ho yan nasa 200 o 250 pesos ho. Kaya ayan, libre ulam na ulit tayo mga katrops. Si Itay ay nilinisan na din yung huli namin.
naming tilapia. Ako naman ang magluluto niyan maya-maya lang. At habang kasi naglilinis si Tay, ako naman ho ay naliligo na. Tapos pagkatapos maglinis ni Tay, siya naman ho yung maliligo. Pagkatapos malinisan ay nilagyan na ho ng asin. Tapos may dumating ho na bibili ng kalabasa. Kaya agad-agad na hong kumuha si Tay saka ako ng kalabasa at nilagay diyan sa bangka. Ba't naging bangka na? Yun palang balsa. Yung ginawa kong magandang balsa, yung kaya kahit tatlo pa. Yung balsa ay kaya ay tatlo. Ay ako, ikaw lang ay sapat na. Ay lang. Medyo bumaba na ho yung tubig lawa mga katrops. Sana tuloy-tuloy na yung pagbaba para makapag-umpisa na ulit tayo magtanim ng mga gulay. Ano palang inyong favorite na gulay mga katrops? Baka inyo nga mai-comment diyan sa comment section. Malay nyo ho, ay ako yung magtanim ng inyong favorite na gulay ay mabigyan ko kayo pag kayo nagpasyal. Bala, ang kinuha nga ho pala niya ay 40 kg. Amin ang dinadiretso sa sako pagkakatimbang. Dahil lubog nga pala ang aming farm mga katrops, ay wala akong kita sila inay at itay, kaya yung napagbebentahan ho din sa kalabasa ay binibigay ko na ho sa kanila. Para naman ho may panggastos sila. Ayan, salamat ho sa inyo sa pagbili ng kalabasa. Ride safe po sa biyahe. Pagkakalakas talaga ng motor na yan. O, kita nyo, nilagay namin diyan sa unahan ng sako. Sa unahan pala ng motor yung kalabasa. Pagkatapos magbenta ng kalabasa, magluluto na ho ako ng aming pananghalian. Carrots, bell pepper, luya, sibuyas at bawang ho yung aking in-slice. At diyan sa carrots, sinati ko lang ho sa tatlo. Tapos in-slice ko ho siya ng pahaba na maninipis. Sibuyas, pabilog naman ho. Hiniwa-hiwalay ko na din sa luya. Pahaba naman ho na parang maliliit na french fries. At yan naman sa bell pepper, mahaba din na papaya. Okay na, naglagay na ako ng langis diyan sa talyase. Tapos ipinirito ko na yung tilapyang akin nahuli sa lawa kanina. Promise ho sa inyo mga katrops, yung ganyan tilapia. Sobrang sarap ho niyan. Dini sa amin sa lumpa. Lalo na't ganyan bagong huli ay sa pagkakataba ho talaga ng mga tilapia dini sa akin. Nung napirito ko ng lahat ng tilapia, okay, magigisa na ho ako ng luya. Susunod ko naman yung bawang at pag nag golden brown na, ilalagay ko na yung sibuyas. Sunod yung carrots kasabay ho ng bell pepper. At dahil baha pa doon sa baba, dini na muna ako sa kalsada nagluto ng aming pananghalian. Maglagay ako ng pampaalat at pampakulay na toyo. Alam nyo ga kung anong masarap na toyo? Siyempre yung magintayo. Ay, para lang naglagay na din ako ng oyster sauce. Tapos isusunod ko ho yung kanyang sabaw na tubig. Naglagay na din ho ako ng seasoning diyan mga katrop. Saka pamintang durog, ketchup, at saka ho pineapple juice. Malaki na yung aking binili para meron ho kaming iinumin mamaya. Lalagyan ko lang yan ng yelo. Ay panamang-panama na ho yan sa ating pananghalian. Nung okay na yung carrots, naglagay na ako ng suka. At nung kumulo na, naglagay na ako ng asukal. Nung matunaw na yung asukal, maglalagay na ho ako ng pampalapot ng tinunaw na cornstarch. Uti-uti lang ako naglalagay para makuha ko yung ganyang lapot. Pag ho kasi binigla ko, baka mamaya ay maging mahal kita. Ay, pero lang. At nung naluto na, ay nilagay ko na ho yan sa pinirito kong tilapia kanina. Binuhos ko na para mabilis. At yan na yung aking lutong sweet and sour. Si kuya nandun pa sa kanyang patulahan, kaya mauuna muna kaming kumain dahil hindi pa siya tapos doon at mamaya pa daw siya. Tinanghali kasi ng punta, kaya yan ay ootihin daw niya para madami daw siyang nagawa. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang amin hong pananghalian din ho sa bukid. Teka, pansamantalang magbabago ho pala. Hindi muna bukid. Dito ho sa ating palaisda ay ang masarap na sweet and sour na meron hong piritong tilapia. Saktong-sakto yung pagkakaluto ng carrot saka tilapia. Sabayan nyo pa ng pineapple juice na masarap. At dahil baha pa nga ay dinin na rin muna kami kumain sa taas ng karsada. Nilagay na din namin yung aking lamesa. Kanya-kanya ng sandok, kanyang-kanya na din hong kain. Pantusawa ka pa sa piritong tilapia. Ayun, umabot pa nga si kuya mga katrops. Ayan, parating na din siya habang kami kumakain. Ayan, dala pa niya yung pambutas ng lupa. Malayo pa lang, sabi niya malakas talaga yung kanyang pang-amoy at malaki yung kanyang hakbang. Ayan, no, abot na abot. Pag ganyan ang ulam, hindi uso ang diet, hindi uso ang extra rice. Dapat only rice. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love, love!